Actually, yung mga yan, puro elitista yan, Boss Dada. Never nakaranas ng hirap yung mga namumuno sa ating bansa. Kaya they don't have the feeling, ano, hindi nila alam yung pakiramdam na magiging isang mahirap. Never, believe me, Boss Dada, yung mga yan, they never spent a night kasama yung mga mahihirap, matulog sa squatters area, matulog dun sa mga bahay sa tabi ng riles ng tren, no? Dun sa mga eskinita, sa mga looban. So, kung hindi nila naiintindihan yung pakiramdam, no, yung feeling ng mga ordinaryong tao, what more to come up with policies na makaka-apekto sa kanila? No? So, ibig sabihin, out of touch, no, Boss Dada, itong mga namumuno sa atin, ano, tumitingin dapat sa Maharlika Fund. The fact that they were asking questions, that is yung mga senators natin, the fact that they were asking questions, no, reflect that they are clueless. They have no information as to what is happening to the Maharlika Fund. And it seems to me, never silang nag-meet as a oversight body para tingnan ng mabuti kung anong nangyayari dyan sa Maharlika Investment Fund Act na yan. The law requires, no, yung Maharlika Investment Fund Act requires that there has to be, in fact, a quarterly report submitted to Congress. So kung nagtatanong yung mga senators mo ng napaka-basic na mga question, halimbawa, sino-sino na po ba yung nabuo sa board? Magkano po ang sweldo? Ano po ba mga klaseng investment ang gusto nyo? The fact na nagtatanong sila ng mga basic questions tells me na wala silang impormasyon tungkol dyan sa Maharlika Investment Fund na yan. Kung dito sa Pilipinas, pag ikaw ay may budget na 64 a meal kada araw for 3 meals na yan, ikaw, dyan ba sa Canada, magkano? Kasi, Admar, dollars ang ano namin dito ang swelduhan, ang pera. So, dollars din yung aming poverty threshold. Ano? Sa pagkakaalam ko kasi, ang poverty threshold dito, nasa mahigit na $12,000 per year. Per year. So, per year yun. So, ibig sabihin, parang lumalabas, 1,000. parang mga $1,000 per month yun. Divided by... So, kung i-divide mo yung $1,000 sa 30 days, parang lumalabas yan, mga nasa $30 mahigit magkano ba yung kada araw. Canadian dollar? Magkano ba nga? Oo. So, syempre, ko-convert mo pa sa peso yon, pero syempre, dollars din kasi yung ginagastos dito. No? Kaya alam mo, yung sinasabi nila, Admar, na 62 pesos yata yung per meal. No? 64. Para may consider ka as a food 21, poor. Ano? 21.3, considered as food poor. Pag tumungtong ng 21.4, ano na, food rich. Alam mo kasi ang pinanggalingan yan, Admar, yung ating poverty threshold na kung di ako nagkakamali ay nasa 92 pesos per day. So yun. So 92 pesos per day. So ayon sa pag-aaral, sa mga mahihirap, doon sa mga lower income bracket, 70% no napupunta sa pagkain. Kaya yung 70% ng 92 pesos, yun yung figure na narinig natin na around 62 pesos, parang ganon. Pero Admar, tinan mo ha, yung 92 pesos per day na yan na poverty threshold, pag kinonvert mo yun sa US dollars, that is parang lumalabas kada buwan, kinalculate ko na lumalabas to parang $48 per month per person. No, yun eh. In fact, 2,759 pesos per month yung poverty threshold natin. So per person yan. Pero kung titignan natin, ano bang sinasabi ng United Nations Development Program? Kasi yan yung nagtatala ng international poverty threshold. In fact, ang international poverty line threshold natin, yung pinaka-absolute minimum ay nasa $2.15 per day. Okay, so $2, ibig sabihin, kung i-convert mo yan sa peso, no? Magkano tayo ngayon? Mga 58. Ang palitan ngayon tingnan natin ang palit 58 ata. So nasa 116. So kung 215 per day, so kung $2.15 yan, parang pumapatak 122 pesos, Admar. So 122 pesos, hindi 92. Okay? Pero ito pa ang Pilipinas po ay isang lower middle income country. Ayon din po sa United Nations, sorry, my bad, it's World Bank. According sa World Bank, yung dapat na poverty threshold, kung ikaw ay nasa lower middle income country, dapat ikaw ay nasa $3.65 per day. So pag kinonvert mo yun sa peso, parang lumalabas 210 pesos.
So hindi 92. Now, anong implication nito? Bakit hindi nila sinusunod yung international standard? Ang implication nito, Boss Dada at Admar, is that kapag ka mababa yung threshold mo ng kahirapan, kukunti rin yung mahihirap mo. At kapag ka tinaas mo yung threshold niya, kagaya niya, supposing susundin natin yung sinasabi ng World Bank na International Poverty Line Threshold, magiging mas marami yung mahihirap. Ibig sabihin, kung nagagamit itong poverty line threshold to fit a political agenda or to fit a political narrative. So kagaya halimbawa sinasabi ni Secretary Larry Gadon na ang kahirapan daw haka-haka lang. Haka-haka din yung kanilang pamamaraan ng pag-calculate ng poverty line. Kasi nga hindi nila sinusunod yung nasa international standard. And on top of that, nagagamit nga ito for political purposes. So sa madalit sabi, Boss Dada at Mar, niloloko nila ang taong bayan by using this kind of poverty measure. Pero ito nga ang maganda, Boss Dada at Mar, hindi nila pwedeng lokohin din ng taong bayan kasi nararamdaman ng taong bayan kung ano talaga ang totoo. 'Di ba? Sinasabi nila na bumaba ang kahirapan, pero makikita natin sa mga self-rated hunger and self-rated poverty surveys, iba yung nakikita nating resulta. 'Di ba? Sinasabi doon na mas maraming nagugutom, mas maraming naghihirap, no? And that is what is really going on sa ground, ano? Sa sitwasyon sa mga mahihirap sa ating bansa. Boss Dada at Mar. Pero 'di ba yung yung kanilang standard, 'di ba dapat constant din yung pagbabago niyan? Kasi yung inflation hindi pa yata kasama diyan eh. Yung datos na yun, Admar, yung pinapresenta nila na 92 pesos per day, per perso. Yan base yan noong 2023. And nagre-reflect na rin dyan yung mataas na rate of inflation na naranasan natin noong 2022 to 2023. So pumapasok na rin yun dyan. Ano? Pero ang pinaka-issue ko dito is bakit yung Vietnam at Mara, sineresearch ko to eh, yung poverty threshold ng Vietnam is $2, no? $2 per person per day. Malapit dun sa international standard. Yung international standard mo is $2.15 per day. Bakit yung sa atin malayo doon? Hindi ba? So yun. So meron akong issue dito in terms of how they are calculating poverty rates, yung poverty threshold. Kasi nga, bagit ko nga kanina, Boss Dada at Mark, pwede itong gamitin for political purposes. So kumbaga pwede mong imekos-mekos yung calculation niya ng poverty threshold mo para mapalabas mo na mas kakaunti yun na mahihirap sa bansa. When in fact and in truth and in reality, hindi po yun ang sitwasyon natin dahil nga ang dami nagugutom at ang dami nagrereklamo. Pero yung Vietnam at Pilipinas ba magkapareho lang ng kalagayan ng ekonomiya or sitwasyon? Well, napag-unahan na nga tayo ng Vietnam, no? Naunahan na tayo ng Vietnam in many metrics, ano? Pero in terms of yung struktura ng ekonomiya, in terms of yung kumbaga yan yung closest na kabarkada natin ika nga sa mga bansa sa rehiyon, no? Yan yung mas closest na pwede nating ikumpara. At sila nga mismo malapit doon sa $2.15 per day, which is the international poverty threshold. Kaya nga kung igagamitin natin, halimbawa, yung sinasabi dito sa International Poverty Line for lower middle income countries, which is $3.65 per day, which translates to 210 pesos per day, magiging mas marami yung mga mahihirap. And yung naratibo ng gobyerno na naibaba na nila yung kahirapan will just go out of the window na yun. Kasi ang mangyayari niyan is, ang lalabas dyan, mas dumadami yung mga mahihirap at ayaw nilang pakita yan kasi nga ang sinasabi nga nila haka-haka lang yung kahirapan. Pero tumataas yung mga pang-ayuda. Yes, tama ka dyan. So yun na nga. So tumataas ang ayuda, ibig sabihin yan is the economy is growing, at rates na 6%. The government is bragging, about how they're doing, how they're managing well the economy. Pero makikita mo yung ayuda nag-i-increase. Marami nagsasabing sila nagugutom, marami sila nagsasabing naghihirap. Medyo yun, hindi salungat yun. At sabi ko nga, hindi nila pwedeng lokohin ang taong bayan kasi taong bayan na mismo nagsasabi. Boss Dada. Actually, ang nakakalungkot dito, Sir Michael, sobrang matapobre talaga nila, no? Kasi imagine, kahit naman siguro sila hindi nila kayang mag-survive
dito sa figure na ibinibigay nila. Pero parang sinasabi nila na kayo Pilipino, kung meron kayo nitong ganitong pera or ganitong budget para sa 3 beses ang araw na kain, goods pa kayo, mabubuhay kayo. Ano ang dating nito? Ano ang tawag dito pagkakaintindi mo bilang isang Pilipino, lalong-lalo na ikaw nandiyan ka sa ibang bansa, sarap ng buhay ninyo diyan. Kami dito ganito ang tingin ng gobyerno sa amin. Alam mo, Boss Dada, no, bago ko sagutin yung tanong na yan, kaya alam mo, napakaraming mga Pilipino, pupunta ka sa airport ngayon, ang daming umaalis ng Pilipinas. Kasi sa nakikita nila sa sitwasyon sa ekonomiya, yung sitwasyon sa governance, ano, sa pamamahala, yung kalidad ng serbisyo ng gobyerno, just as general state of the economy, motivates people to leave the country. Ano? So, yun po ang realidad dyan. Ngayon naman, doon sa tanong mo kanina, no, about yung kung talaga bang naranasan nila yung hirap. Actually, yung mga yan, puro elitista yan, Boss Dada. Never nakaranas ng hirap yung mga namumuno sa ating bansa. Kaya they don't have the feeling, ano, hindi nila alam yung pakiramdam na magiging isang mahirap. Never, believe me, Boss Dada, yung mga yan, they never spent a night kasama yung mga mahihirap, matulog sa squatters area, matulog dun sa mga bahay sa tabi ng release ng tren, no? Dun sa mga eskinita, sa mga looban. So, kung hindi nila naiintindihan yung pakiramdam, no, yung feeling ng mga ordinaryong tao, what more to come up with policies na makaka-apekto sa kanila? No? So, ibig sabihin, out of touch, no, Boss Dada, itong mga namumuno sa atin. Ano? And by extension, yung mga economists din, ano? Kasi syempre, yung mga nag-suggest ng mga numerong ito, yung mga economists din ng gobyerno natin, which unfortunately, sa palagay ko mukhang sumusunod sila kung anong kumpas sa kanila ng liderato. At kung halimbawa gusto ng liderato kailangan palabasin natin na bumababa ang kahirapan, hindi pwede nilang i-adjust yung measure mo ng poverty threshold mo to reflect, no, kung ano yung gusto nilang mangyari. Na bumababa talaga yung kahirapan, pero sa totoo lang sa realidad, dahil nga out of touch nga sila, Boss Dada, di ba? Out of touch sila, kaya nagagawa nila yung mga yan. They're so detached, no, from the reality and nangyayari sa ground. Kung titingnan mo sir, parang kasi nalaman natin before sa Bilibid, ang budget per person is 50 pesos. Parang konti na lang ang inangat ng ng normal na Pilipino, no? Doon sa mga preso natin. So parang lumalabas, parang halos parehas lang ng benepisyo ang nakukuha natin. Oo, alam mo yung mga PDLs, kasi nga maliit din ang budget ng ating ng Bureau of Jail Management sa pagkain, Kaya pati sila mismo palagay ko, Boss Dada, undernourished din yung mga yan. Kasi sa 50 pesos, anong mabibili mo doon? Would it meet yung sinasabi nilang sufficient na nutritional na pangangailangan ng isang tao sa isang araw? In fact, nakinig ako, Boss Dada, dun sa deliberations kanina sa Senado tungkol sa budget kasi inimbitahan nila yung mga economic team, yung mga nasa DBCC, yung Development Budget Coordinating Committee. And i-explain doon ni Secretary Balisacan na yung mga poverty measures natin, informed yan ng nutritional na pangangailangan ng isang tao. No? Pero I mean, by just looking at the amount per day per person, sa palagay mo ba doon sa amount na let's say ito na lang 92 pesos sa isang araw. Wag na admar yung 60 61 pesos whatever, mga 62 pesos. Wag na 'yon. Doon tayo sa 92 pesos na lang. Parang 30 pesos per meal. So 30 pesos almusal, 30 pesos tanghalian, 30 pesos hapunan. Sa palagay niyo ba yung amount na 'yon masasatisfy yung nutritional needs ng isang tao sa isang araw? Kaya ang dami sa atin, bansot, hindi makapag-isip ng maayos kasi gutom, di ba? Pagkatrabaho ka sa labas na ikay gutom, uhaw. Paano na lang yun? Samantalang yung mga leader ninyo, magkanong budget admar dun sa SONA per person? 20 million. Parang lumalabas, parang 10,000 pesos yun per 10,000 kada person. isa. Oo. So, sipin mo 10,000 yung ating mga leader, 10,000 pesos per meal sa isang araw lang. Hindi ba? So nakakalungkot po talaga yung nangyayari sa ating bansa. The country is being run by elites and plutocrats. Yung plutocrats, ibig sabihin yan, Admar at Boss Dada. Nagka-pluto sila. Yan yung mga mayayaman at mga wealthy at mga elites. Sila ang nakokontrol ngayon sa ating gobyerno. Hindi taong bayan. Hindi taong bayan na susunod dyan. Alam mo, Boss Dada at saka Admar,
meron kasi tayong tinatawag na konsepto ng social contract. Yung social contract na yan, Boss Dada, is that ibinigay na ng taong bayan yung kanilang karapatan para sila ay mairepresenta dun sa kanilang mga representatives. Kasi yun eh. So in return for that, sila magre-represent sa Kongreso, sa Senado. Hindi ba? Pero sa nakikita ko sa ngayon, these people are not representing you. They're not representing the taong bayan. They're representing the interests ng mga elite. They're representing the interests ng mga mayayaman. They're representing the interests of themselves at ng kanilang mga pamilya. So which means that the social contract has been violated. So anong kailangan gawin ng taong bayan kapag ka na-violate na yung social contract na yan? Well, babalik tayo sa sinasabi ng Constitution. Anong sinasabi ng Constitution? Yung sovereign power ng isang bansa galing sa taong bayan. At sino ang protector ng taong bayan? The Armed Forces of the Philippines. Kaya nga, the Armed Forces of the Philippines is the protector of the people. Hindi ba? So na-violate na yung social contract ng mamamayan at ng mga leader natin. So ano na ang susunod na hakbang doon? Hindi ba? So yun na. Yun ang susunod dyan. Protect the people na tayo. Dito naman tayo sa pinagmamalaking Maharlika Fund, Nako. Investment Fund. O, may update na. Doc Michael Bato, ang update ay walang update. Yun ang update. Actually, Admar, sa totoo lang, kahit na walang update, dapat nagre-report pa rin sila. In fact, sa accounting standards, Boss Dada at Admar, supposing meron kang business na stagnant, may meron kang business na walang activity, pwede ka pa rin gumawa ng financial statement dun eh. Di ba? Siyempre, napakadaling gawin ng financial statement noon dahil walang pumapasok, walang lumalabas. Pero, makakagawa ka ng report. Ang problema sa Maharlika Fund is the law requires the Maharlika Investment Corporation to file these reports. Pero hanggang ngayon, wala tayong nakitang report. And in fact, ngayon lang tayo nakakuha ng impormasyon mula dito sa pagdinig sa Senado, di ba, Admar? Ngayon lang tayo nakakuha ng impormasyon. At yung impormasyon pa, Admar, parang ano lang eh. Alam mo yung gripo na napakaliit ng tulo ng tubig. Kaya nga ang update nila ang update na nakukuha natin. Ang update nila walang update. Yung problema. Considering na flagship nila to flagship. Tsaka, laman ng SONA yan. Pinagmalaki yan. Minadali yan, Boss Dada. Naalala mo nung nagdaang taon minadali nila yan. At kung bilis nila sa pagmamadali noon para maipasaya, siya naman bagal nung kanilang pag-implement ng Maharlika Investment Fund Act. Parang hindi pa nga yata nila nakukumpleto yung kanilang mga budget. pinagkakatiwalaang tao na magiging parte nitong nitong Maharlika Board of Trustees ba tawag doon? Yung Maharlika, yung board, yung pinaka-board nila. So, ang pinag-uusapan kay Secretary Recto, Boss Dada kanina, kasi nanood ako eh. And by the way, as we speak, I think nagde-deliberate pa rin yata sila dyan. As we speak, ang pagkakaintindi ko kanina is nabuo na yung board. Pero hindi pa nila pinapangalanan kung sino. Sabi lang nabuo na. So hindi natin alam kung sino-sino yan. Kasi merong representatives mula sa public, yung mga CEO, yung mga presidente ng mga GOCC na involved dyan, yung Land Bank, yung DPP. Baka hindi pa nagkasyundo. Kasi 'di ba, yung unang lumabas na balita is yung sahod agad, wala pang ang resulta. Pinag-uusapan na yung Oo, yun na nga. Alright. So, ito nga. So, total, pag-usapan na natin yan at Boss Dada. Alam mo kung nababahala ako dito kasi yung mga senators natin, I think they're all clueless in terms of what is going on with the Maharlika Fund. The way they were asking questions kanina kay Secretary Recto reflects lack of information and lack of awareness ng ating mga senators. So bakit ako nababahala dito? Kasi yung mga senators natin at yung mga congressmen, congresswomen, yan ay bahagi po sila noong Joint Oversight Committee ng Maharlika Investment Fund. So may congressional oversight yan. So the question is this. So since na naisabatas yung Maharlika Investment Fund Act nung nagdaang taon, nung July 18, 2023, last year po yan, ilang beses nang nag-meet itong Congressional Oversight Committee na to na tumitingin dapat sa Maharlika Fund. The fact that they were asking questions, that is yung mga senators natin, the fact that they were asking questions, reflect that they are clueless. They have no information as to what is happening to the Maharlika Fund. And it seems to me,
never silang nag-meet as a oversight body para tingnan ng mabuti kung anong nangyayari dyan sa Maharlika Investment Fund Act na yan. The law requires, yung Maharlika Investment Fund Act requires that there has to be, in fact, a quarterly report submitted to Congress. So kung nagtatanong yung mga senators mo ng napaka-basic na mga question, halimbawa, sino-sino na po ba yung nabuo sa board? Magkano po ang sweldo? Ano po ba mga klaseng investment ang gusto nyo? The fact na nagtatanong sila ng mga basic questions tells me na wala silang impormasyon tungkol dyan sa Maharlika Investment Fund na yan. And never silang nag-meet as a body, as an oversight committee para tingnan niya ng mabuti. And clearly, violation na yun ng batas because the law requires them to do that. Admar at Boss Pero Dati. di ba kasama ni Lam doon sa Middle East, yung pinuno ng Maharlika, walang update doon? Actually, that is something worthwhile to be reported kasi kung halimbawa yan pinondohan ng Maharlika Fund yung kanilang biyahe, that is a cost, di ba? And by the way, Admar, ito pa pala natutunan ko na bago dito sa Maharlika Fund, Boss Data, ito information ito. Ito pala ganito. So yung Land Bank at DBP nakapag-remit na sila ng pondo diyan. So parang lumalabas ang figure na narinig ko was 5 billion, parang ganun. For 50 billion, 50 billion. Laking pera nun, 50 billion. Yan palang pera na yan, Boss Dada at Admar, nakalagak lang yan sa Bureau of Treasury. Diba? Kasi nga, ang issue nga dyan, dapat sana, kung hindi pa naman pala ginagamit yung pera, sana nagamit muna ng Land Bank at DBP, napautang muna sa mga farmers, diba? Nagamit sana yung pera. It turns out pala, Admar at Boss Dada, habang nakalagak itong funds na ito sa Bureau of Treasury, kumikita ito ng interest. At yung interest is somewhere close to 5%. At sabi ni Secretary Recto kanina, yung interest noon, yun yung ginagamit sa ngayon ng Maharlika as parang kanilang operational budget. And it turns out, sa kalkulasyon ko at kalkulasyon din ni Secretary Recto, kasi sabay-sabay nanonood ako kanina parang lumalabas na yung 5% is around nasa 3.45 billion ang figure na na-calculate ko. So about 3.45 billion yung kanilang parang lumalabas na operating fund. Itong mga bagay na ito, Boss Dada at Mar, this can be part of a report. And kung nagtatanong yung mga senators tungkol dito kung magkano na ang nagastos, kung magkano na ang pondong pumasok, these are very basic questions. Ibig sabihin, wala silang sinasubmit na report sa Congress, sa Oversight Committee. Hindi lang yon, they are also required to submit semestral reports to the President. Diba? So, dapat isa-publiko yun ni President Marcos Jr. Kung anong nangyayari sa Maharlika Fund na yan. Pera ng taong bayan yan. 3.45 billion. So, alam mo, Admar, So, 3.45 billion, 5% nung kapital na naipasok dyan. Napakalaking pera niyan. Hindi ba? So, sana napunta to. Napunta ba ito sa pagbibiyahe nila? Napunta ba ito sa paghahanap ng opisina? At sabi pa pala kanina, Boss Dada at Admar, yung mga nasa board, wala pa rin silang sahod hanggang ngayon. Oh. Wala pa raw sahod. So parang libre lang muna. Parang kontrakain lang sila, Admar, muna ngayon. O ano lang muna. Libre lang yung kanilang Pero servisyo. yung pag-imbestiga nila doon sa 100 million plus, 'di ba, na pondo sa OVP, grabe sila makaano. 'Di ba? I know. Grabe sila maka-question, pero yan billion wala. Bakit? Mas And malaki. they are required by law Oh. to actually oversee what is going on to the fund. They are required, sa batas po yan, mga kababayan. They are required by law to do So that. hindi lang dapat during budget deliberation na bubuksan yung usapin, kasi nabuksan ang usapin na ito dahil pagdinig sa budget. Yes, mukhang ngayon lang ito nabuksan kasi nga nagde-deliberate sila sa budget. Kasi nga ang tanong ni Senator Grace po is kung tumatanggap pa ng subsidiya mula sa national government itong Maharlika Fund. Sabi ni Secretary Recto, wala kasi nga may nalagak na pondo at yung interest ng pondo na yun yung ginagamit nila. So again, this is a very basic question. If Senator Poe is asking these kinds of questions, Senator Pimentel is asking these kinds of questions, ibig sabihin, walang report na dumarating sa kanila. Yung pera, hindi natin alam kung saan napunta. Ngayon lang natin nalaman kung nasaan. Hindi ba? So clearly, there is an issue of governance dito sa Maharlika Fund. There's an issue of transparency. And the fact na hindi sila nagiging transparent, nagiging transparent lang sila, Admar, kung tatanungin mo sila. Hindi ba? The fact na hindi sila transparent as they should,
clearly violates the law and violates the Santiago Principles. Kasi yung Santiago Principles, lahat ng mga sovereign funds, Boss Dada at saka Adma, lahat ng mga sovereign funds sa buong mundo, dapat yan sila ay nag-a-adhere doon sa tinatawag na sa atin na Santiago Principles. At yung Santiago Principles na yan, talagang sinasabi dyan na kailangan transparent, kailangan mag-report kayo, kailangan sa publiko ninyo kung saan napunta yung pera. Very strict yung standards na yan. And makikita natin, the fact na magre-report lang sila sa'yo kung tatanungin mo sila, di ba, clearly is a violation of the Santiago Principles. Di ba yung mga kooperatiba na maliliit, nire-require din sila na magkaroon ng regular na reporting. Yung mga maliliit sa mga rural na mga cooperative, yung mga nagpapautang din, nagpapahiram. How much more ito? Bilyong-bilyong pisong halaga yung kapital nito. Kaya nga, so hindi nila pwedeng gawing katwiran dito, Admar, na since ang sabi ni Secretary Recto, nag-organize pa lang sila. Hindi pwedeng gawing katwiran niya na nag-organize pa lang sila na wala silang maire-report. Sabi ko nga sa iyo kanina, yung simpleng business na walang nangyayari, may maire-report ka dun eh. Ito, the fact na yung palang pera ay nasa Bureau of Treasury at kumikita ng interest, that is something you can report. Yung pagbisita ni First Lady kasama yung CEO ng Maharlika sa Dubai, that is something you can report. The fact na nakabuo na kayo nung board, no, kung sino-sino man yun, that is something you could report as well. So napakarami na palang nangyari, di ba? Well, ang napakababa ng standard natin. Sinabi ko yun na marami palang nangyari. No? The bar is set so low. But the thing is, may mga nangyari na pala dyan sa Maharlika Fund na yan. Pero hindi nila nire-report, no? Which is a violation of the law. So parang sinasabi nyo, sir, what more kung talagang gumagana na ito at nagsisimula na mag-invest at kumuha ng mga pondo ito? Mas lalong wala silang capability na maging transparent and to report kung ano yung mga nangyayari dito sa loob. Kasi ngayon na halos wala pa silang mga galawan, wala silang naire-report eh. Exactly, Boss Dada. No? Sa umpisa pa lang, makikita mo na kung paano yung galawan nila dyan. No? Kaya nga, sana'y maging lesson sa kanila ito. No? And I hope na matuto sila kasi dapat yan, nire-report yan at binabantayan niya ng taong bayan, Boss Dada. Parang hindi lang naman ako nagbabantay niyan. Napakarami ang nagbabantay kasi napakalaking pera ang involved. And in fact, hanggang ngayon nga, Boss Dada at Admar, nasa Supreme Court pa rin yung constitutionality ng Maharlika Investment Fund Act na yan. Ano? And hindi pa rin yan tinitingnan ng Supreme Court kung constitutional ba yan. So probably that could be a reason kung bakit mabagal yung galaw nila, no? Ayaw pa nila kumbaga talagang kumilos kasi nga may pending pa na kaso, no? But then again, even with that, dapat nagre-report sila kasi kumuha na sila ng pera. Hindi alam mo Admar, Boss Dada, hindi pwede yung kung kailan ka lang tatanungin, doon ka lang magre-report eh. Kasi yung mechanism ng reporting nasa batas na mismo. Pati yung frequency ng report, ilang beses, gaano karaming beses ka magre-report at kung kanino. Ang lilaw ng batas kung kanino ka magre-report. So clearly, nung nanonood ako kanina, Admar, Boss Dada, no, pinapakinggan ko yung linyahan ng tanong ng mga senador natin. Yung line of questioning nila. Alam mo, na-realize ko kagad, sabi ko, nako, napaka-basic ng mga tanong ng mga senators, which reflects na hindi nila alam kung anong nangyayari. Alam mo, Boss Dada at Admar, nung nakikinig ako, napapangiwi na lang ako. Umingiwi-giwi na lang ako. Hindi kaya ginawa ng mga senador yun para maintindihan ng mga tao kasi katulad ng sinasabi mo, sila supposedly alam nila yung nangyayari dyan. Let's assume, alam nila. So hindi kaya yung mga tanong nila is for the people to know kung ano na yung estado, nasan tayo, layman, ganyan. Oo. Oh, well, pwede naman yun, Boss Dada. Kaya lang, kung magtatanong sila ng ganyan, dapat they refer it to a report that was submitted to them. So halimbawa, kung magtatanong sila, halimbawa, Secretary Recto, ayon dun sa report na sinabit po sa amin nung nakaraang quarter, ito yung nakita natin. Paliwanag nyo nga po sa amin ito. Dapat ganoon, Boss Dada. Okay, Walang reference, yung questioning nila, walang reference to any previous report that was submitted to Congress. At So, hindi lang yun nga, kumukuha Boss sila Dada, ng info. hindi lang naman senador para ang kasama dyan, kasama din yung ating mga honorable members of the House of Representatives. They're also part dyan sa dyan sa Joint Congressional Oversight ng Maharlika Fund. Pero di ba, Doc, bago pa lang or habang ginagawa, binubuo itong Maharlika tsaka nitong mga nakalipas na
mga buwan after na mabuo itong Maharlika, meron ng sub-sub na marketing dito. Kasi di ba habang gumagawa ka pa, yan yung ipagmamayabang mo, di ba? Pag lumalabas ng... Alin yung logo? Yung logo bang marketing na yun? Hindi, yung mismong Maharlika Investment Fund, ipagmamayabang mo na yan. Meron kaming bubuuin, di ba? Pwede yun ma-report na, may positive. Kasi mahilig din yan sila sa mga pledges eh. Kahit mga pledges, walang report. Di ba? Oo. Wala tayong narinig na pledges. Alam mo, oo. Sa totoo lang, pwede naman nilang gawin yun, ano? Pero sa totoo lang, nalaman ko lang yung kanilang mga investment plan nung in-interview sila ni RJ Nieto. Kung maalala nyo si RJ Nieto, si Thinking Pinoy. Kaibigan ni Nung Boss Dada in-interview yan. in-interview siya si Consing. Consing is the CEO of Maharlika Fund, ano? Nung in-interview siya ni RJ Nieto nung Prisona, at nabanggit nga ni Consing kung ano-ano yung mga priorities nila for investment, ano? Sa palagay ko, kung ano-ano man yung priority ng investment na yan, nabanggit nila yan doon sa Dubai nung sila nagpunta doon. No? Kaya nga, pero kulang pa rin sila sa marketing eh. So, merong something that doesn't add up dyan sa Maharlika Fund na yan, Admar. Kasi unang-una, hindi sila ganong ka-agresibo. No? Napapansin ko yan eh, they're not really aggressive in terms of promoting the fund. Hindi sila aggressive in terms of filling the positions quickly para mapaandar na yung Maharlika Fund. In contrast, alam mo, Boss Dada at Admar, yung Indonesia Investment Authority, pwede nyo itong i-check. Yung kanilang website at yung kanilang office address, within 6 months, no, after nung naitatag yung fund, meron na kagad. At alam mo, Admar at Boss Dada, paano ko nalaman to? Merong website ang tawag Wayback Machine. So yung Wayback Machine, puntahan nyo yan, tapos kunin niyo yung web page ng Indonesia Investment Authority. Doon yung makikita yung updates dun sa website. Merong historical pwede kang bumalik in time kung ano yung updates dun sa website. At napag-alaman ko na in 6 months after nasimulan yung Sovereign Wealth Fund ng Indonesia, may office na, may office, may physical address, may mga reports na. Kumbaga may impormasyon kung makikita kung anong nangyayari doon sa fund. Sa atin, isang taon na magbuhat ng nais na pirmahan yung batas. Hanggang ngayon, there's nothing. At yung impormasyon na nakukuha natin about the Maharlika Fund, sabi ko nga kanina, parang yung tulo sa gripo kapag nawawalan ka na ng tubig, paunti-unti lang yung tulo ng impormasyon. Ito yung pinaka-update na press release ng Maharlika sa kanilang website. Nung nakaraang taon pa yata, Adma. July 18, 2023. Ilang araw matapos may isa batas. Paano ka makakahimok ng mga investor niyan? Walang mga update na di ba? Ang sabi pa pala ni Secretary Recto, kasi nga di ba, talagang every time na lumalabas ako, sabi ko talaga walang opisina yung Maharlika Fund. Nabanggit ni Secretary Recto in Pasig na may opisina na raw. May opisina. Pero walang senator na nagtanong kung nasaan. So sa palagay ko, secret pa rin yung office na yan. Parang secret lang parang tinanong mo, saan ang office nyo? Sasabihin sa'yo, secret. Secret lang. Baka hindi pa kasi tapos yung Senate building, kaya hindi pa. Doon yung baka Ayun nga nabanggit ko, Boss Dada, nung huli kami nag-usap ni Admar tungkol dyan. Sabi ko, pupusta ako. Mauuna pang matapos yung Senate building bago magkaroon ng opisina ng Maharlika Fund. Pero gaano kasi sabi mo nga, hindi sila mabilis sa pagmamarket. Kasi nga, wala kang nakikitang kanilang talaga, di ba? Pero, mabilis sila doon sa pag-isa sa batas. Bakit mabilis yung sa pagsasabatas? Yun lang nga, that is what I'm saying earlier na it doesn't add up. Kasi kung anong bilis nila sa pagsasabatas niyan para masiwala, siyang bagal naman nung pag-i-implement nila nung batas. Ano? Sa totoo lang, nasa importanteng part na tayo ngayon nung buhay ng Maharlika Investment Fund, which is yung pag-set up, yung paghahanap ng mga investor, yung mga ganong galawan. Diyan tayo mabagal, ano? Kaya nga ang aking concern talaga dito is I think the Maharlika Fund is not setting yung simula niya hindi maganda. Hindi maganda yung pasimula kasi unang-una, marami na kagad kontrobersya, matagal yung kanilang marketing, kumbaga hindi agresibo, may question tungkol sa pondo, may constitutionality question pa. So maraming maraming bad energy that's surrounding dyan sa Maharlika Fund na yan. Ito naman, inamin ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan
na wala pang naaprubahan na malaking flood control project ang Marcos administration. Sa kabila ng kabila ng bilyon-bilyong ginastos ng gobyerno kada taon. Alam mo, kung ako kay Secretary Balisacan, kakabahan na ako. Bad shot na siya niyan. Kasi, bakit ko nasabing bad shot? Kasi iba yung sinabi ni President Marcos, di ba? 5,000. Ano sinabi ni President pinagmalaki. Marcos Jr.? May mga project na. Ilan yun, Admar? Ilan yung sinasabing project? 5,500, 2 years, within 2 years. Oo. Pero ang sinasabi niya na wala, ano? Kumbaga, walang napon. Patsi-patsi lang to. Walang malaking Ang flood sabi project. dito, wala pang aprobadong malaking flood control project ang administration sa kabila ng Baka bilyon-bilyon lang na sila. gagastos. Linis-linis kanal lang yan, yung 1.4 billion. Oo, alam mo, Boss Dada, ang laking pera kasi na pwedeng makuha ng mga congressman dyan, ng mga senador, mga politiko in general dyan sa, sa mga flood control project na yun. Kasi mahirap i-audit yan eh. Hindi mo alam kung gaano karami yung nadidredge, hindi ba? Kung dredging lang yan, hindi mo hindi mo masabi yan yung bakal, di ba? May issue pa nga sa bakal. So, mahirap siya i-audit. Siyempre, pag mahirap i-audit, may opportunity yan para nakawin yung pera. Mhm. Kaya nakikita natin kahit anong buhos mo ng pondo diyan sa mga flood control na yan, makikita mo bumabaha pa rin. It reflects na matindi talaga yung corruption diyan sa flood control na yan, ano. At may dagdag ko rin at Marcos Dada, yung mga master plan na sinasabi nila. Kasi meron may mga flood control master plan. I think for NCR meron kung nakita si SAS yata naglabas noon, ano. Kay Meron ano siyang yata yun? na-research dyan. Hindi ba yun kay VP Sara sa Davao City noon? Yes. Kay VP Sa Sara Davao yun. pero hindi pinondohan. Pero malaking Oo, meron. malaking master plan talaga na proyekto. Oo. At saka yung sinasabi ni President Marcos Jr. na dapat meron daw master plan para bang nationwide na master plan. Hindi po pwede magkaroon ng pangkalahatang master plan sa flood control kasi nga iba-iba yung mga river systems natin sa Pilipinas, no? Tayo pulo-pulo. Ibig sabihin, kada isang pulo may sariling river system 'yon. In fact, sa isang pulo, kagaya ng Luzon, maraming river system doon. At yung mga river system na yan, iba-ibang plano dapat ang meron dyan. No? Kasi nga may plano halimbawa for Cagayan, meron kang plano for yung Pasig River system na yan, hanggang sa Angat, merong ganyan eh. So, nag-overlap din yan kasi Admar, yung mga rehiyon, halimbawa yung river system sa Cagayan, it goes to several regions din. Ano? So, merong ganung angulo yan. So, hindi ka po pwede talaga magkaroon ng isang blanket na plan for the entire country, or even regional kasi nga nag-overlap yan. So based yan doon sa river systems natin. At yun sa palagay ko, ang dapat kailangan din tutukan ng ating gobyerno is how to come up with a flood plan or flood master plan for each river system, and then magkaroon din ng mechanism to monitor yung paggastos ng pondo dun sa mga flood control project na yan. So kailangan magkaroon ng proper auditing. Hindi pwede yung i-audit mo kumbaga tapos na kumbaga yung mga sa mga papel ka na lang tumitingin. Dapat meron talagang site inspection diyan, no? May third party na mag-audit, titingnan kung gaano karami yung na dredge, makikita mo na merong quantifiable na metrics, na kung saan pwede mong ma-assess kung talaga bang nagamit yung pera sa tama. Nag-improve naman kasi po yan, sa totoo lang. Dati hanggang tuhod lang yung baha, ngayon lagpas tao na. So malaki ang improvement. Tsaka, meron na isa silang pa. nahanap na panglaban dyan sa baha. Magpasa ng ordinansa, pagbawal ang pagligo sa baha. Yun lang, patay tayo dyan. Meron pang Oo, isa. alam mo, Boss Data, Meron nakakatakot pang yan. isa. Ano? May isa pa. Yun daw, ipunin yung ulan sa Metro Manila tapos dalhin sa probinsya, patubig. Paano kaya yan? Wala ngang master plan sa ano. Actually, yung pag-iipon ng tubig, ginagawa yan sa Japan. At meron din yan sa BGC. BGC. Yung BGC meron meron silang mekanismo sa ilalim ng lupa na naiipon nila meron silang reservoir. Sa BGC meron yan. Yung teknolohiya na yan, na-adapt yan sa Japan. Meron din ganyan sa Japan eh. Ang laki Kung manonotice mo sa Japan, si Boss Dada, kung nakapunta ka na ng Lagi Japan. yan sa Japan. Mas malaki pa sa Oo. kanya.
makikita ninyo diyan na yung yung tubig ulan pupunta sa ilalim, and then yung mismong napakalaki ng kanilang mga reservoir sa ilalim, at napakaraming pwedeng paggamitan ng tubig na yun. At Mark, Boss Dada, pwede nyo siyang i-recycle for drinking, pwede mo siyang i-recycle for pag sa mga halaman, sa mga tanim, ang dilig, Hindi pwede mo siyang yung i-recycle gawin na as municipal inumin. water. Oh, pwede. Oo, marami siyang pwedeng paggamitan. So, kumbaga, hindi nasasayang. No? So, sa kaso natin, ano nangyari? Pag nagkaroon na ng tubig baha, na dumihan na, wala na, inano doon, napunta na sa Laguna Lake or napunta na sa Manila Bay. No? Mm. Yun yung nangyayari. Ako, hindi pwede, Admar, Mm. i-recycle dito, kaya pala madaming kaliwat kanan yung dyan, milk teahan. nga, no? Yung baha natin dito, parang milk tea. Pero dito muna tayo sa isa pang pahayag dahil sinasabi nga, Doc, na umunlad ang ating bansa. 6.3 yung GDP natin, economic growth. Isa daw ito sa mga dahilan para tuloy-tuloy pa rin na magtaas ng interest rate. Ano bang paliwanag nito? Maganda ba ito o hindi? Hindi, kasi yung interest rate, Admar, yan ay nakadepende sa inflation. Kasi ang nagsiset ng interest rate central bank, BSP yan eh. So, ang halimbawa, pagka mataas ang rate of inflation mo, ginagawa ng mga central bank din, tinataas nila yung interest rate para medyo yung ekonomiya mo ay kumalma ng konti. Kumbaga, para yung mag-reduce ka ng spending mo, pag nag-reduce ka ng spending mo, walang masyadong bibili, bababa ang presyo. Ganun yung goal dyan. Ang nangyayari sa atin kasi, kapag lumalago yung ekonomiya natin kasi nag-expand yung ating demand, yung ating demand, yung aggregate demand ng economy natin, yan sa ngayon based yan sa mga construction project. Napakaraming construction. Yan, in fact, ang isa sa mga reason kung bakit nagkaroon ng malaking paglago yung ekonomiya natin. And yung construction projects na yan that is driving up demand, that is also driving up a little bit yung inflation. Kaya hindi ako nasusurpresa na yung interest rates natin mananatiling mataas. So yun yung una. Ikalawa, another reason kung bakit yung interest rates natin mataas pa rin kasi nakadepende rin yan sa galawan ng interest rate ng Estados Unidos. So usually we maintain a 1% difference between yung interest rate natin at interest rate ng Estados Unidos. So kung magbababa sila, magbababa rin tayo. Sa ngayon wala pang paggalawang interest rate ng Estados Unidos, kaya nakikita natin sa Pilipinas hindi pa rin gumagalaw. So kaya mataas pa rin siya. Mhm. And kailan din kaya mangyayari na gagayahin ng mga leader o gagayahin ng mga leader natin dito sa Pilipinas yung ginagawa ngayon sa Japan na parang hindi na yata magtutuloy itong pinuno na Japanese Prime Minister. Ano ba yan? Harakiri ba yan, Admar? Harakiri? Parang na siya hindi na siya tutuloy, hindi na yata siya tatakbo kasi nga dahil 'di ba, mayroong mga political scandals at kung ano. May mga ito sila, 'di ba? Mga kultura like parang kagaya din sa South Korea na talagang pag nadismaya yung taong bayan sa kanila, kumbaga talagang masasaktan yan sila to the point na hindi na magpapakapal ng mukha. Yun na nga, alam mo Admar, ang tawag din sa kultura na yan saving face culture. Sinesave nila yung face nila. So to the point, sabi ko nga harakiri Papakamatay na lang sila. Sa Pilipinas, dyan sa inyo dyan, sobrang kapal ng mukha ng mga namumuno. Grabe ka naman. Wala na, kumbaga, there's nothing really to save kasi there's nothing left. Kumbaga parang sa sobrang kapal nila dyan, they're just gonna stay in power. In fact, anong ginagawa nila dyan, Admar? Nag-file pa sila dyan ng batas na kung saan is pinapalawig pa yung termino ng mga congressman. Hindi ba? So hindi na sila nagsawa, From 3 yata gagawing 6 yung term of office. Kumbaga wala pa kayong kasawaan diyan, di ba? Walang yung greed knows no bounds, Admar. Di ba? Ano tawag doon, sir? Saving face, ano 'yon? Saving face. Saving face dito, culture meron kasi naman. sila Shaving face. Sa kapal ng mukha nila kailangan ahitin mo ng ahitin, katamin mo para talagang Yung katamang kailangan diyan, Admar, o kaya yung chainsaw, no? Oo. Boss Dada, kailangan diyan i-chainsaw mo na yan. Kakapal. Ang sabi naman dito ni SAS, Japanese Prime Minister Kishida is the latest victim of the Zelensky handshake curse. Totoo yan. So lahat ng kinamayan ni Zelensky nagurgur. Uy. So halimbawa si Kishida, di ba? Yung si Biden. Kasi nga si Biden Tama, hindi na, di ba?
Si Marcos Jr. Kumamay din yan, di ba? Ako. kailan kaya? Babalitaan pala ni King Midas to, si Zelensky. Oo. So lahat ng mga kinamayan niya minalas, ano? So ewan ko, si President Marcos Jr. inimbitahan pa nga niya yan, di ba? Inimbitahan Pero niya sa swerte. Pilipinas. Sinuwerte naman yung si President Marcos, mukhang na-break yung curse. Hindi pa natin alam, Boss Dada. Hindi Oo. pa natin alam yan. Pero ano yung yung pasabog ni Maharlika, yung patungkol doon sa 1 Yung trillion? authenticity ng video? Hindi, yung sa 1 trillion, yung sa pabahay ba yun? Ano yun? Nabasa ko lang. Yung sovereign guarantee. Oo, ano ba yun, Doc? Pakipaliwanag kung ano Hindi, ba yun. kasi ganito yan eh. Ganito kasi yan eh. So, alam naman natin na may programang pabahay ang ating gobyerno. 1 million Diba? kada So, isang taon. Yes. Na hanggang ngayon hindi pa rin yan na natutupad, ano? Hanggang pangako, hanggang aspiration lang yan, no? Yung 1 million na pabahay kada taon. Pero syempre, kailangan may pondong pupunta diyan, kailangan may gagastos diyan. Mm. At ang idea diyan is, halimbawa kung ikaw bibili ka ng bahay, ano? Mag-a-avail ka through Pag-ibig. 'Di ba ganyan ang kalakaran? O Tama. mangungutang ka sa bangko. Mm. Okay? Pero syempre, kailangan bago ka makapagbenta, may mga naitayo ka na ng mga pabahay diyan. May mga subdivision ka na ipatayo. Syempre, pagka ikaw nagpatayo, kailangan yan may bumili. Mm. Okay? Ngayon, paano kung hindi nabili yung mga project na yan? Oo nga. Okay? So or for example, nagkaroon ng problema yung mga buyers mo, halimbawa, nagkaroon ng problema. So, nakatenga lang yung investment doon. So, lugi yung developer na gumawa. Mm. Di ba? Kasi subcontract yan admarin sa mga developer eh. Ang nangyayari dyan is pagka nalugi yung developer, lugi sila. So, dyan na ngayon papasok yung gobyerno. So, ibig sabihin, kapag nalugi yung mga developer mo, ang sasalo niyan yung gobyerno. Kaya yung tinatawag na national guarantee. Ibig sabihin dyan, yung risk inabsorb na ng taong bayan. Hindi ni Marcos Jr. yung risk, hindi si Marcos Jr. nag-absorb niyan. Hindi taong bayan ang nag-absorb niyan. Yung risk niya. Na dapat sana yung risk nakapatong yan o nakapataw yan dun sa developer. Pero ang tanong ay ganito. Sino-sino ba yung mga developer? Ayan. So yun yung magandang tingnan nyo dyan. Sino-sino yung mga developer? May mga developer ba na kaibigan ng mga nasa administrasyon? Meron bang developer na sila mismo yung nakaupo? Baga meron bang ganon? So kailangan yun ang malaman dyan. Kasi ang mangyayari niyan is posible magkaroon ng ghost project at Mar. At kapag nagkaroon ng ghost project, halimbawa, sinabi nila, nagpatayo sila ng mga bahay, nagpatayo sila ng subdivision dyan, kunwari, sasabihin na lugi, papasok ang gobyerno, sovereign guarantee, kahit walang naitayo, kumita ng pera. Mayroong kumita. Naku po. Well, Doc, yun ang dyan. Yun ang nakakatakot dyan. At sa sitwasyon natin ngayon, yun ang Maharlika, kung hindi mo pa tanungin, walang i-report sa iyo. How much Paano pa kaya ito? Oo nga.